Ayan, mic test, mic test. Ayun, hello everyone. We're here with another video of mine, which ngayon pag-uusapan natin ang advanced presentation skills. Dito, presentation software is a digital tool na ginagamit natin para gumawa, mag-organize, at mag-display ng mga visual contents para mas effective ang pagbigay natin ng mga impormasyon. Dito, mahanap natin ang mga simpleng parts. Una is itong slide. Itong one singular slide. And then yung mga ito, karamihan, yung kabuuan na to, lahat ng slides, we call that slide deck. Next naman ay ang design template. Dito, makita natin dito, design. Dito, pipili tayo ng design, which pinili ko sa amin is ito, yung pag ganito. Pwede nyo rin iba yung kulay. Kunwari, gawin ko tong red. Boom, naging red. Ayan, Control Z ko lang kasi dapat blue yan. Yung sample na to is ginawa namin ng activity. And kunwari, gusto kong ganitong design. Ganyan mangyayari. Nakadepende sa inyo. Basta, and din, at tandaan nyo na when you're designing the PPT, kailangan minimize. Wala masyadong slides, clarity, uh, hindi yung font style maayos matingnan, hindi magulo. Meron rin siyang visuals na nakatulong, hindi nakaka-distract. Simplicity, ginagamit mo yun para short sentences, hindi yung yung parang text na pader na. Consistency yun, consistency, di mo, sa amin. Papansin nyo, nandito yung aming audio palagi, kada slide. Dito, iniba ko lang, since yung source is ito kasi yung source, picture. Mamaya, talakayin natin yan. Ito, yun, makita nyo. Same stuff. Ano mo kung paano ko ginamit? Ginawa yun, yung next nating tatalakayin ay si Slide Master. Mahanap natin siya sa View tab and then Slide Master. Ang point ni Slide Master is to change multiple fonts or colors or styles of multiple slides in one singular edit. Kunwari to, 'di ba siya ay naka-front click dot. Paano kapag ginawa ko siyang copper black? Mapapansin nyo, umiba rin yung iba ditong slides. As long na inedit nyo is itong nasa taas na slide, which is can be considered parent slide. Itong iba, parang, isipin nyo, child slide. Para lang sa biology, meron tayong phenotype, genotype. Kapag yung parent, nag-anak, mapupunta ang kanilang ah, phenotype at genotype, yung kanilang basta alam niya na DNA, deoxyribonucleic. Ganon. And next naman is, pag-usapan natin is, slide master. Parts of the slide master pala. Wait lang, balikan natin siya. Slide master, ito yung parts niya. Insert a layout, insert slide master. Close master view para mabalik tayo sa normal view natin. Ayan lang naman si slide master. Itong team. Yeah, parang ganun rin naman sa design dito. Same lang. But I think mas maganda slide master if you want one consistency. Next naman is, pupunta tayo dito kay view. And ito, makipansin nyo yung 1, 2, 3, 4, 5. Apat na to. But I think 4 lang na talakay ni ma'am. Yung normal view, ginagamit para makita yung slide and pwede mo i-edit. Outline view is makita mo yung content ng slide. Ay, hindi, content ng kada slide. Pindutin ko ngayon. Yun, ito. Para siyang transcript ng video. Next naman is slide sorter. Dito yung sinasabi ni ma'am na thumbnail. Makita natin mga thumbnail. Slide sorter, gumana ka. Ayun, ganyan. Parang pwede natin ayusin. Kunwari, ito gusto ko gawing 5. Pero syempre, hindi ko yan. Dapat maayos na yan. Note page. Dito, ginagamit nito. Kapag pinapresent natin, makita natin to as the presenter. Yung normal view is ito, yung audience, ito makita nila. Habang nasa device gamit natin, ito makita nila. Next naman is, what's next? Animation. Sige, wait lang. Balik ko sa normal view. Animation. Ano ang animation? Animation happens within the slide. It moves the objects. Kunwari, ito.
Si Tarek, mapapansin nyo, Hoy, Ashton, bakit nasa labas? Kasi meron siyang animation na in-applyan ko, which is none other than motion path. Ano nga ba ang motion path? Ang motion path, siya yung gumagalaw ng visual objects and from a certain period to another, which yung green yung start, red yung finish. Which mapapansin nyo, ba't naka-diagonal operate? Ay, oh, naka-diagonal yun. Normally, ginagamit ko is custom path. Paano yun ginagawa na? Tanggalin ko muna to para ma-example ko sa inyo. Mari yan, tinanggal ko. Pupunta ka dito kay animation, pack. May iba't ibang animation dyan. Ito, si appear, fade, line. Paano gumagana? Itong mga naka-green, pang entrance. Pindot mo yan. Ba't hindi napakita? Tingnan ko nga. Hindi, wait lang. Baka kasi nasa labas. Lagyan natin sa loob. Float in. Yan, ganyan. Ganyan yung animation. And then ito, exit yan. Ito naman emphasis. Para in-emphasize niya yung text na mas lalong mapansin ng viewer natin. Next naman, balik tayo kay motion path. Ano wala? Yan, tanggal ko lang to. Animation pane dito. Animation pane, pwede natin ayusin yung order. Like, paano magsunod-sunod. Dito kasi dapat to nasa taas. Kasi after na magpakita, next, 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 blah. Then boses ko, which I will discuss later. Yun, animation path. Ito, it's either line gawin nyo. If line, pwede naman ayusin. Pero most I would like is custom path. Pero kasi custom path, there are some instances na yung beginning niya is parang hindi kagaya sa kung saan na-place mo ang text. Kaya most advisable is si line. Kasi si line, pwede mo pang ayusin to. Diba, makita nyo. Makita nyo yung both ends kung saan start ng text and saan yung end. Lalagay ko siya dito. Next naman yun is, yan, nakaline na. Mapapansin nyo may 2. Ano ibig sabihin nun? Yung 2 kasi, binabanggit niya yung order of the animations. Ito kasi si Tarif to, pasunod-sunod yan. Ito. Itong dalawa, makasabay kasi align. Ito, sunod nun. Itong row na yan, sabay sila since naka-after previews. Ito, with previews. Ibig sabihin nun, kasama siya sa dito. Ito, kailangan natin ayusin from the top. So, usog lang natin to sa taas. Next naman is, mapansin nyo, uy, naging 1 na. Ibig sabihin nun, okay na. Hindi. Kasi there are some instances na tayo, gusto natin na after buksan ni viewer ang slide is, lang, Shift F5 pala. Yung mga control dito. Control M, new slide. Control D, duplicate. And F5, start. Kapag current slide, Shift F5. As I was saying, di ba? Kunwari, ito. Gusto ko na mag-start na dito yung title natin. Kesa mag-click pa ako ng enter, which parang pangit. Maganda sana na, yan, ganyan. Yung sa contents, nag-appear agad kaysa ko i-press. Bali, ang gagawin nyo is, pupunta kayo kay playback, which is dito, start, after previous mo. Para once na enter ko yan, punta na kayo kay summary. And once na pindot natin yan, dapat, ganyan. Sunod-sunod na automatic. And, yun, si record narration, nalagay ko, nag-automatic. And then, kapag nag-press siya ulit, ito. Pag-usapan natin yan mamaya. Okay, next naman is si presentation view. Nasabi ko naman na side master, placeholder. Sige, punta na tayo kay transition. Transition in basic terms, this is used when transitioning from one slide to another. Kunwari ito, binigyan ko siya ng curtains. Dapat palagi si second slide para if nag-transition tayo from here, then itong gamitin, basta ganito. 'Di ba? Curtains nito nung una. I think mas makita niyo paano. Curtains, yung effect niyan. Transition from second slide. Ganyan. Eh, paano naman kapag iniba ko? Dito, ginawa kong push. Yan. Ganyan yan. Dapat palagi is second slide. From where you were,
mag-transition siya sa second slide which has the transition effect. Break natin sa curtains. Okay, transition nandito rin si basic morph. Itong example, gumawa ako ng shape. Paano gamitin si basic morph? Si basic morph, pwede natin gamitin siya para mag-iba ng ah, transition. Oh, transition rin naman siya. However, you can use it to make smooth transitions. Kunwari dito, mapansin nyo, oh wow, ba't may ganito pa ako sa labas? Kasi kapag sinif F5 ko, tas ni next slide ko, ganyan si morph. Bakit? Kasi kasi kapag wala ka dito sa labas, if you provide the morph this, then ganito, gawin ni morph is parang gawan niyang effect when transitioning. Parang pinaganyan siya into their own respective places. Si morph naman, when we're using a shape, ganito lang siya. Ah, i-duplicate lang natin yung slide, Control D, and then we will then put this shape in another area. Kahit ano, gawin yung ganyan. Next naman is ang kanyang color. Sige, may natin color. Ito, green. Yan, yellow. Iniba natin yung proportion and iniba na natin yung color. Now, to simply use morph is ipipress nyo lang dito sa second slide. Yan, ganyan siya. Eh baka tanungin nyo, oy, pwede ko ba rin ibaguhin ang kanyang shape? Hindi. Kasi si basic morph, pangkulay and proportion lang. However, meron tayong sinasabi na advanced morph. Ito, pwede na natin siyang, tanggalin mo na to. Pwede natin siyang ibahin ang shape. Pero unang step is to go to, saan siya? Format. Ito pa si selection pane. Where are you? I forgot. Insert ba yan? No, hindi yun insert. Design. Hey, give me a few moments. Sinanap ko lang si selection pane. Where are you? Insert back. Animation pane. But where's selection pane? Format will... Holy fuck. Nasaan si selection pane? Wait lang. Check ko lang notes ko. Advanced? Nope. Hindi pa to. Selection. Oh, selection pane. Go to home tab. Shape format. Home tab. Oh, ito na yung home tab. Natutuklaw na ba ako ng ahas? Wait lang ah. Selection pane. Where are you? He's not here. Nandito si animation pane. Where is selection pane? Oh my God, wait lang ah. Search ko lang sa isang tab ko. Selection pane located in PowerPoint. Designs? No, hindi naman siya dito. Wait lang. Where are you located at? Ano ba? Shape format. Ito yung format. Oh, fuck you. I knew it. Natuklaw na ako ng ahas. Yun lang pala. Selection pane. Ang gagawin mo is dapat yung object name niyan, double exclamation mark and then morph. Tapos, enter mo, duplicate mo to para yung kanilang name parehas lang. Then ito, ibahin na natin yung shape. Gawin nating, I think mas advisable na simpleng shape lang dito, basic shapes. Kasi yung mga dito, medyo may problema lang when it comes to morphing. Gawin natin siyang thunder. And then ibahin rin natin ang kanilang kulay and then ang shape. Hindi, yung proportion. And after that, it should work kasi meron kang double exclamation mark and then transition morph. Yan. Ganyan yan. Kasi kapag ginawa mo yung ordinary morph, kunwari, tinanggal ko to, then nag-morph lang tayo. Ganyan mangyayari. Kaya dapat, same lang silang name with the exclamation mark. Yan. Okay, next naman is motion part record.